Gaano nga ba kalakas ang black form ng Black Bulls? Kaya ba nitong tapatan ang Time Magic at Soul Magic ni Lucius Socrates? At hanggang saan lang kayang gamitin ng Black Bull Squad ang tinatawag nilang Combined Magic? At ito na kaya ang pagpapahiwatig na magkakaroon ng sariling magic ang ating bida na si Asta. So lumabas na ang full chapter 369 at masasaksihan natin dito kung gaano kalakas ang black form combined magic ng Black Bulls. At sa chapter na ito ay ang pinakamaangas na fight scene ni Magna at Locke. Kaya huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito sa isang cover page ni Asta at Yuno at sa likod ay sina Lucius, mga paladin at iba pa nating mga bida. I think gagawa tayo ng separate video for this cover page dahil parang may mga foreshadow ng ginagawa si Tabata pagkatapos ng 3 buwan. Ang sumunod na panel ay nakangiting inatake ni Asta at Yuno ang dalawang Lucius clone. Hindi inasahan ni Yuno na sa ganitong sitwasyon ay muli silang magkita ng kanyang rival. Pasigaw namang sinabi ni Asta na dito na magsisimula ang 2 versus 2 na laban. Hindi naman pumayag ang dalawang Lucius clone habang umaatras. Pagkatapos ay biglang dumating ang dalawa pang Lucius clone at ang 2 versus 2 na laban ay naging 2 versus 4. Sinabi ng mga Lucius clone kahit bumalik pa si Asta ay hindi sila mapipigilan dahil hinandaan nila ang pag-atake ng Clover Kingdom. Mayroon silang 12 ng Guardian Angel, 3 Paladin at 11 na Lucius Socrates. Dagdag pa nito na sa katunayan daw ay mas may advantage sila compare sa mga Magic Knight at hindi nila ito mababago. Subalit hindi naman kinabahan ang dalawa nating bida. Sa halip ay nakangiti pa ito na parang kumpiyansa silang manalo sa laban kahit gaano pa kadami ang kampo ni Lucius. Habang ang dalawa pang Lucius clone ay tinatanaw sa itaas ang nawawasak na Clover Kingdom. Ang sumunod na panel ay nagkaroon ng flashback doon sa Witch's Forest. Noong binahagi ni Asta ang kanyang anti-magic, nagulat ang lahat sa ginawa ni Asta. Hindi sila makapaniwala na magkakaroon sila ng anti-magic at panibagong anyo katulad ng black form ni Asta. At makikita talaga natin na yung reaksyon nila ay nakabase talaga kung ano ang kanilang pag-uugali. Sinabi ni Ichika kay Asta na mapagkakatiwalaan ba ang mga ito. Kaya biglang napainit ng saglit ang tainga ni Magna nang narinig niya ang sinabi ni Ichika. At sinabing, "Teka muna, sino ka ba?" Subalit sinasabi ng kanyang isipan, "Kung maka-Asta, parang ikaw ang pinakamahusay dito ah." Ipinakilala ni Asta si Ichika ng Hino Country, ang isa sa mga tumulong sa kanya at gustong tumulong na protektahan ang Clover Kingdom. Sinabi ni Asta na ang babaeng ito ay ang kapatid na babae ni Captain Yami. Biglang napaisip sina Magna at Finral na parang napahinto ng saglit ang takbo ng kanilang utak. Kaya nang na-realize nila na ang babaeng kaharap nila ay ang kapatid ni Captain Yami, ay gulat na gulat ang dalawa na parang lalabas ang kanilang mga mata. Sinabi ni Finral na hindi siya makapaniwala na napaka-cute pala ng kapatid ni Captain Yami. Tugon naman ni Locke na kung siya ang kapatid ni Captain Yami ay paniguradong malakas siya at gusto niya itong makalaban. Habang si Magna naman ay humingi ng tawad sa kanyang inasal. Ni-welcome naman ni Charmy si Ichika at gusto niya itong pakainin. Tugon naman ni Gauche na mas cute pa rin daw si Marie. Habang si Vice Captain Nak ay nagka-interest na makilala si Ichika. Lalo na't matagal niyang kilala itong si Captain Yami at hindi ipinakita na ikinento ni Yami kay Nak ang patungkol sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Ichika ang pagbahagi ni Asta ng anti-magic. Sinabi niya na ang kanilang magic at ang anti-magic ay magkukumbine at magagamit nila ito na parang sarili nilang magic. Sinabi naman ni Asta na tatawagin nila itong companion magic, habang ang kasama niyang Black Bulls ay nagulat sa bago nilang magic na may kasamang anti-magic at baduy daw pakinggan ang companion magic at hindi daw ito maangas. Alam nyo bang ang Janmak Anime Store Official ay sale ngayon sa Shopee na may discount na up to 50% off at dito mo lang makikita ang high premium quality t-shirt na sobrang kapal at napakalambot pa dahil 240 GSM, 80% cotton at 20% polyester at dagdagan mo pa ang high quality print natin na DTF printing. Limited offer lamang ito mga lods, kaya ano pang hinihintay mo, mag-shop ka na. Ang sumunod na eksena,
ipinakitang si Locke na nandila sa sobrang hype nang ginamit niya ang kanyang ultimate Black Thunder magic spell, Swift Black Thunder Demon. Gumawa ng mana method si Locke upang makatalon ng mabilis, subalit hindi lang talon ng kanyang ginawa dahil lahat ng nadadaanan niyang Guardian Angel ay pinabagsak sa isang atake lamang. At makikita talaga natin dito na sobrang bilis ni Locke at literal na nagwawala. Ipinakitang pinapaalala ni Ichika sa kanila na mag-ingat sa paggamit ng anti-magic dahil hindi ito unlimited. Kapag gagamit sila ng magic spell ay sabay nilang makukonsume ang anti-magic. Nakadepende pa rin ito kung gaano kadami ang mana na nasa loob ng kanilang katawan. Kaya ipagpalagay na lamang nilang 1 to 2 big shots lamang ang kanilang magagawa. Sagot naman ni Locke na walang problema dahil tatalunin nila ang lahat bago sila maubusan ng anti-magic. Habang inaatake niya ang Guardian Angel gamit ang kanyang sipa na may kasamang kuryente at anti-magic. Hanggang sa pinabagsak ni Locke ang kahuli-hulihang Guardian Angel doon sa harap ng captain ng Purple Orca na si Kaiser Granborca. At sa tingin ko mga lods, malaki ang pasasalamat ng captain na ito kay Locke dahil sobrang nahihirapan siyang kalabanin ang Guardian Angel at na one punch man pa siya sa isa sa mga clone ni Lucius. Nakita ng Lucius clone na nagtataglay ng anti-magic si Locke at para sa kanya, si Locke ay isang napakalaking problema sa plano nilang tuluyang wasakin ng Clover Kingdom. Nagulat si Lucius dahil hindi niya namalayang biglang sumulpot si Magna sa kanyang likod at nag-unleash ng Fireball Magic. Subalit isa lang pala itong decoy dahil sinadya ni Magna na hindi patamaan si Lucius. Ngunit ang magic spell na ito ay nag-double spread at naging dalawa. Ang isang Black Fireball Magic ay bumalik papunta kay Lucius. Sinubukan niya itong pigilan gamit lamang ang kanyang kamay. Subalit ginamit pala ni Magna ang Vanishing Fireball Magic na inimbento niya noong nakalaban niya si Asta sa Royal Knight Selection Exam. Bigla itong nawala at tumama sa dibdib ni Lucius, habang ang isang Fireball Magic ay tumama sa Guardian Angel na pinabagsak ni Locke. Sinabi ni Magna kay Lucius na pasensya na dahil hinahanap talaga ng magic spell na yan ang mayroong malakas na magic at hindi mo ito kayang madepensahan. Pagkatapos ay gumawa ng napakalakas na itim na pagsabog ang dalawang Fireball Magic. Napansin ni Lucius na may nakakabit sa kanyang dibdib na isang kadena. Subalit hindi lang pala isa kundi 4 na kadena ang kinabitan ni Magna at tinatawag niya itong Reverse Fire Magic Double Chain Tag Deathmatch. Kumbaga 2-on-2 na deathmatch. Subalit sinabi ni Magna na pasensya na dahil ang partner ni Lucius ay injured, kaya uunahin nila itong tapusin para hindi na makasali sa laban. Kaagad winasak ni Magna at Locke ang Guardian Angel na katag team ni Lucius, kaya si Lucius na lamang ang mag-isa nilang kakalabanin. Agad naramdaman ni Lucius ang effect ng magic spell. Ang kanyang enormous na mana ay nahati sa 3 at naging pantay ang kanilang lakas. Kaya kung silang 3 ay may tatag 500 na magic power, ay paniguradong 1,000 na kaagad sa kay Magna at Locke laban sa 500 na magic power ng Lucius clone. Kaya sinabi ni Magna na ang gagawin niya lang ay bugbugin ng maigi si Lucius. Mabilis na umatake si Magna, subalit kaagad naman itong naiwasan ni Lucius papalayo. Habang si Locke naman ay nag-aabang lang pala at kaagad umatake ng sipa. Mabilis pa rin nadepensahan ni Lucius gamit ang kanyang braso at si Magna naman ay madaling umatake sa likod ni Lucius gamit ang kanyang Black Flame Knuckle. Gumawa ng matinding pagsabog ang pag-atake na yon ni Magna. Nagawa palang madepensahan ni Lucius ang pagsabog na yon, subalit napansin niyang bumabagal ang paghilom ng kanyang sugat dahil sa anti-magic na nakakombine sa fire magic ni Magna. Kaya biglang naunawaan ni Lucius ang effect ng magic spell ni Magna. Subalit alam niyang pati ang anti-magic ay kasama nitong mauubos kasabay ng kanilang mana. At dito na sinimulan ni Magna at Locke ang pakikipagbakbakan kay Lucius. Makikita natin dito na gusto sana ni Magna na makapagland ng suntok kay Lucius. Subalit naunahan siya nito at tinamaan ng kanyang mukha. Kung pag-uusapan natin ang suntukan Magna against Lucius, ay paniguradong dihado si Magna dahil nakita nating napaatras si Asta sa laban niya against Lucius gamit ang purong pisikal na atake lamang dahil walang epekto kay Asta ang time magic. Habang si Locke naman ay dinedepensahan ni Lucius ang mga mabilis na sipa ni Locke. Napaisip si Magna at Locke na kapag magtatagal pa ang laban na ito at makakatanggap pa sila ng injured dahil sa mga suntok ni Lucius, ay hindi na sila magtatagal pa at aabot na sila sa kanilang limitasyon dahil hindi
hindi rin talaga gumagamit si Lucius ng mga magic spell sa kanilang laban at purong physical na atake lamang. At makikita natin na parang dihado pa sina Magna at Locke sa suntukan against Lucius. Alam ni Magna at Locke na mayroon na lamang silang kalahating anti-magic na natitira. Kaya ang anti-magic na ito ay pagsasama-samahin na nila upang makabuo ng napakalakas na magic. Na makikita nating isang maliit na bola na pinagsamang itim na apoy at kuryente sa kamay ni Locke at Magna, habang si Lucius ay gulat na gulat sa ataking gagawin ng dalawa na parang ramdam niya ang solidong magic na sobrang lakas. Ang maliit na bola ay unti-unting lumalaki hanggang sa pinakawalan ng dalawa ang Black Thunder, Black Flame, Demolition Explosive Cannon na makikita nating nilamon si Lucius ng napakalaking bola na pinagsamang apoy at kuryente na mayroong anti-magic. Kaya ang Lucius Socrates clone ay nag-turn into ashes at unti-unting naglalaho dahil sa ginawang napakalakas na atake ni Magna at Locke. Pagkatapos biglang lumipat ang scene kung saan pinagmalaki ng mga Lucius clone kay Asta at Yuno ang kanilang bilang sa pagiging advantage sa laban. At dito'y sinabi ni Asta na titingnan nila kung sino sa kanila ang mas lamang sa larong ito. Habang si Magna at Locke ay nakangiting nag-fist bump dahil nalagasan ng isa ang 11 na Lucius clone na pinagmalaki ng kalaban. At dito lang nagtatapos ang ating kwento sa chapter na ito mga Lods. Next chapter mga Lods, last week sa April or first week of May. Ganito ang Jump Giga mga Lods, 4 chapter lamang sa isang taon. Kaya sana